Hello, what's up guys? Pandaigdigang balita po tayo ngayon. Itong California, doon po sa bansang Amerika, ay mayroon pong hindi magandang nangyari. Hello guys, what's up? Good day. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Tayo po ay magbabalita ngayon tungkol po sa pandaigdigang balita tungkol po doon sa bansang Amerika na nagulantang po sila sa isang napakalakas at matinding nangyaring pagkasunog ng kanilang kagubatan. Alam nyo, lumalala po talaga ngayon itong climate change. Lumalala po. Nagkakaroon po ng kusang pagkasunog itong mga kagubatan, mga sangkay. At isa sa mga nabibiktima ngayon ay doon po sa kontinente mga sangkay ng Europa at ngayon dyan po sa Amerika. No? Itong United States of America naman mga sangkay ay nakakaranas ngayon ng matinding sunog. Well, alamin po natin yan. Bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw hindi po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito kasi ang bumungad sa ating balita mga sangkay. Mula po ito sa JMI News, a wildfire in the beach community in California. Ayan, makikita po natin yung resulta ng katakot-takot po mga sangkay na pagkasunog. Kagubatan po yan mga sangkay, no? So dito sa atin, ang mga bumbero busy pagka mayroong po mga sunog sa mga squatter area. Pero doon po sa Amerika mga sangkay, ito mga kabundukan po nila, mga kagubatan na kusang nasusunog. So ito po yung effect ngayon ng climate change. Paulit-ulit po natin na pinag-uusapan ito mga sangkay para talagang maintindihan po natin. Kasi ang climate change ay hindi lamang po tumutukoy tungkol sa mga paglakas nito mga rumaragas sa mga bagyo. Tumutumbok din po ito mga sangkay sa grabing makapagkasunog dahil po sa heat wave na lumalala. Tingnan nyo mga sangkay kung gaano kalawak ang nagawa nitong sunog. Napakalawak mga sangkay na bahagi ng kagubatan na ito ang nasusunog dahil po sa climate change. Grabe ito mga larawan na to. So tingnan po natin ang balita mga sangkay tungkol dyan. Ayan, marami pong report tungkol dito. Fast-moving wildfires burning out of control in Southern California with a mix of high winds and low humidity, which is fueling the flames. The fire scorched more than 3,000 acres and destroyed a number of homes. It is 0% contained, with more than 20,000 people now under evacuation orders. Grabe. So libo-libo mga tao, mga sangkay doon sa US ngayon ang nag-evacuate. Nagkaroon po ng forced evacuation. CBS News correspondent Carter Evans is live in Malibu and joins me now to talk about this. So, Carter, I guess you must have switched live shot locations earlier this morning for CBS Mornings. There was a raging fire behind you. What's the latest on the ground now? Well, the wind has died down a little bit, so that's why you don't see as Makikita nyo po yung likod mga sangkay, oh. Yan po yung mga kabundukan nila na kusang nasusunog. much fire behind me. You see the smoke rising straight up in the air. So this is really a good sign. Vlad, this had the potential to be a horrific fire. If the winds had been as strong as forecast, I think we would have lost a lot more homes than we did. Grabe. So may mga nadadamay din po mga kabahayan, mga sangkay, ayon po dito. As it stands, there are a handful of homes that have been lost, about 15 structures. And the good news right now, they've actually moved this up to 7% containment. So firefighters are making progress. So, earlier... Okay. Eto, tingnan po natin yung actual mga sangkay na kaganapan tungkol po sa lugar na ito. Kung papaano po nangyari itong pagkasunog. Growing with ferocious speed and fueled by extreme Santa Ana winds, life-threatening wildfire is accelerating through the hills and canyons of Malibu. Kita nyo mga sangkay, ito, nakikita nyo yan. Ito po ay helicopter na nagbubuhos na po ng tubig. Pero grabe, pulang-pula na po yung buong paligid mga sangkay dahil po sa tindi ng apoy.
Mala impyerno po ito doon sa Amerika. of Malibu. The so-called Franklin Fire exploding to more than 2,700 acres in a matter of hours. Grabe, nakakatakot tingnan. This entire place, everywhere you look, there's flames. Surrounded, Alec Gallus scrambled to protect his home. Fire's up in the mountains over there behind us. Fire's over there. That house is on fire. Fire's up in the canyon. Isipin nyo to, ha? Kagubatan po yan mga sangkay. Ayan, oh. Pero kusa na po siyang nasusunog. Fire's over there. That house is on fire. Fire's up in the canyon over there. And not a lot of ways in and out of this area. Not a lot of ways in and out. Yan na yan, may mga bahay pa po, mga sangkay. Ito mga kabahayan nila dito, hindi po yan katulad sa atin. Na mga, ano lang, na mga kabahayan. Doon mga sangkay, ito po ay mga malalaking mga bahay po ito ng mga Amerikano. Na ngayon, no choice. Wala po talaga silang ano dito magawa. Nasusunog dahil po sa kusang pagkasunog ng kanilang kagubatan. With several homes burning, thousands of residents were forced to flee in the middle of the night. Wow. The winds and fire were extraordinarily fierce overnight here. They've gotten a bit of a break during the day, but in canyons like this fire is essentially making its own winds, propelling the flames up hillsides, as you can see there. Just tingnan nyo mga sangkayo, nakalbo na po dahil sa sunog. Wind gusts reached at least 50 miles per hour, sending embers ahead of the front lines, sparking new fires flaring out of control and jumping across roads and canyons. I woke up and she was yelling that we need to get out of here. And across the canyon, the flames were just crazy. At Pepperdine University, tense moments for some 800 students sheltering in place as the fire approached a campus library. The air attack critical to protect homes and lives. The smoke was so thick, and just like everything was just orange, and then the wind picked up, and the wind was just like flying embers everywhere. Linda Michelle had just minutes to escape, the fire destroying the guest house where she lived, but Wow. sparing the horses and other buildings on the property. So ito po yung sitwasyon mga sangkay doon po sa bansang Amerika, no? Makikita po natin yung katakot-takot na epekto talaga nitong climate change. Kung gaano po kalala na. Tingnan nyo to, oh. Kung paano po hinaharap nila ngayon mga sangkay itong ganitong klaseng epekto ng hindi na po talaga maayos sa kalagayan ng panahon. Sparking new fires flaring out of control. Miles per hour, sending embers ahead of the front lines. Grabe. So hindi na po ito birong nangyayari ngayon sa ating mundo. Maliban po sa mga paglalakas ng mga bagyo, ito naman mga sangkay, kabilang banda ng climate change ay ang pagkasunog ng kusa sa mga kagubatan. Ito na po ang realidad na nagaganap po ngayon sa ating planeta mga sangkay. I hope na masolusyonan pa po ito bago po dumating ang 2030. Kasi ang deadline ay sa 2030 lamang itong climate change. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube mga sangkay. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.